Usually, kapag mga mangkukulam o yung mga albularyo o ganyan, in-expect natin na kailangan natin pumunta sa mga liblib na lugar, sa mga probinsya, para, makakuha ng o tulong mula sa kanila. Pero alam nyo ba na dito sa isa nating kwento, mayroon isang magaling na mangkukulam na makikita lamang o makakausap sa Makati City. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang at bababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay guys, so wag na po natin patagalin. Let's go ahead and read our first story. Around 2017, medyo bata pa ako nito, kakauwi ko lang galing school at may maingay sa kapitbahay namin. Kamag-anak namin sila. Habang gumagawa ko ng assignment, inutusan ako ni Papa na ibalik yung hiniram na kaldero sa kamag-anak namin. Nung sumilip ako sa gate nila, marami akong bisita na nakita. Tapos sabi ko kay Papa, mamaya na lang kasi parang nakakahiya. Punong-puno yung bahay nila tapos ang daming mga pagkain. Biglang nagalit si Papa sa akin kasi wala na raw paglalagyan ng kaldero sa bahay. No choice ako, kaya napilitan ako na pumunta ulit sa kabilang bahay upang ibalik yung kaldero. Nung pumasok na ako sa gate nila, nakita ko na ang daming ang mga bisita. Tapos nung pumasok ako sa pintuan nila, biglang nawala yung mga bisita. Upuan, mesa, saka pagkain sa gitna. Tapos umilip yung tito ko, nasa kusina siya. Sabi ko, ikaw lang yung mag-isa dito, Kel? Umoo naman siya. Doon ako tumakbo pabalik sa bahay at kinuwento ko kay Papa yung mga nangyari. Then yung ate ko, may experience rin sa kanila. Nung pumasok din daw siya doon dati, nakita niya kasi yung asawa ng pinsan namin na pumasok sa bahay nila, which is yun lang din yung nakatira sa bahay ng tito namin. Hinahanap niya yung asawa ng aming pinsan. Tapos naghahanap siya doon pero walang tao. Tapos nung may narinig siya sa kwarto nila na nagpapatay ng ceiling fan, ito ba yung hinihila yung tali para umandar? Akala ng ate ko, nakikipaglaro lang ng taguan yung asawa ng pinsan namin kasi pinapatay sindi yung ceiling fan. Kaya yun, pumasok siya sa kwarto at hinanap niya yung asawa ng pinsan namin. Nang may biglang gumalaw sa may tabi ng higaan. Kaya inangat niya yung sapin. Tapos may nakita siyang itim na kamay. Napatakbo siya palabas dahil sa takot. Pare-pareho pala kami na may nakakatakot na experience sa bahay nila. Kaya minsan na lang kami pumasok doon. May kapareho ba kaming experience? Nakakakita ng maraming bisita na biglang nawawala, saka nakakakita ng itim na bahagi ng katawan ng tao na bigla rin nawawala. Nung ako'y nasa grade 4, mga 8 years old, unang inatake ng high blood ang aking tatay. May naputol na ugat sa ilong niya sa taas ng presyon niya. Nadala naman kaagad siya sa ospital, pero alam niyo naman ng Pinoy, maliban sa serbisyong medikal, they tend to go to herbal. Sabi ng tiyahin ng tatay ko, meron daw ng gagamot doon sa may Amber. Akala ko, yung literal na restaurant. Hindi pala. It was a sunny Wednesday. Kasama ako ni Papa. Bumaba nga kami sa tapat ng Amber's restaurant, pero tumawid kami, kaya nagtaka ako. Medyo kaharap siya ng restaurant. Pareho sila ng pangalan, pero ibang-iba. Dahil yung isa kainan, at yung isa, full of mechanics ang unahan. Puro kotse na nakataas sa medyo looban. Maraming mga mekaniko. Napakalaking lugar para sa isang batang tulad ko. Doon nila kami tinuro sa bandang likod ng parte ng shop. Ang isa sa kanila, sinabihan kami ng, ingat po kayo, tay. Nakita ko yung magkahalong care and fear sa kanyang mga mata. But my father just shrugged it off and pulled me sa madilim na parte
dahil doon daw ang daanan. Sa may puno sa gilid na may baging, kaya para sa isang batang tulad ko, napaka-enchanted ng lugar. Kasama naman yung auntie niya na tinatawag ko na Lola Shing. When we got there, it was a chapel-like room. White room na halos walang adorno, kundi krus lang sa likod. May mga mahabang bench na may mirror. Sa harapan nito, may elevated na room at isang maliit na Santo Niño statue sa altar nila na elevated din. Naghintay kami. Habang naghihintay, dumarami yung mga tao. May mga mukhang may sakit at yung iba naman normal lang kung titingnan. May naglabas ng sopas at malalaking tinapay. Sabi ng papa ko, wag daw akong masyadong kumain. Hindi siya kumain ng kahit anong inaalok nila. After a while, nagsimula na. May lambas na babae, nakaputing abito, yung kasuotan ng pari, pero walang kahit anong kulay, unlike sa mga pari. Mahaba ang kanyang itim na kulot na buhok hanggang tuhod. Biglang may pagsanib daw ng Santo Niño sa katawan ng babae. Habang nakapikit siya at yung kamay niya ay nakamuestra, tulad ng sa kamay ni Santo Niño, pumilya na yung mga tao. Isa kami sa mga nauna. My father said his problem. Hinawakan niya sa ulo at nag-chant ng prayer, pero narinig ko yung tatay ko na nagsalita sa dialekto niya at napaatras. Di ko masyadong narinig yung usapan nila dahil medyo malayo-layo siya at hawak-hawak ako ni Lola Shing. Bigla siyang pumiling sa akin at sabi ng, Ineng, ikaw pahiyadong may nararamdaman ka din. Medyo natakot ako kasi hindi pala siya nakapikit sa malapitan, kundi walang mga itim ang kanyang mga mata. I said may masakit nga sa akin, pero hindi ko sinabi kung nasaan. Bigla niyang hinaplos ang kanang binti ko at naggusal ng dasal na hindi ko talaga maintindihan. Hindi kasi ito dialekto ng aking mama, which is Hiligaynon. O sa papa ko naman, na isang Bicolano. Papa later said that it was in Latin. Mag-alay ka ng matamis na pagkain, dasal na may paghingi ng tawad, at kandila sa lugar na hindi mo dinaraanan. Nasanggi mo ang isa sa 7 duwende, kaya may tinusok sila sa binti mo, parang isang malaking karayom. Alam mo kung saan iyon. Madalas kang madulas doon. May puno ng Indian tree sa lugar na nakikita mo. Iwasan mo ining na dumaan doon, lalo na sa bandang 6:00 ng hapon, dahil yun ang oras ng pagdaan nila, papunta sa bahay nila. Bumalik ka dito kapag gumaling ka, ha? At ngumiti siya habang hawak-hawak ang kamay ko. Sumisik talaga ako sa tatay ko dahil natatakot ako. Shocked ako noon dahil nalaman niya kung anong masakit sa akin. Dahil hindi mo naman ito mapapansin, unless sabihin ko at nalaman niya kung saan lugar na madalas kong dinadaanan. Sa poso ng community namin noon. Nakikinood kasi ako ng TV sa kapitbahay at daanan ng lugar na iyon. Nagusal siya ng isang dasal na mas maikli pa sa ginawa niya sa papa ko. Naibsan ng konti yung sakit. It will fade daw totally kapag ginawa ko ang kanyang sinabi. Umalis din kami kagad. Sabi ng papa, bilisan daw namin dahil naghihintay na sila mama sa bahay. We did what she said. Pero bago yun, nagtanong si papa kung totoong may masakit sa akin. I told him na yun nga talaga yung iniinda ko. May halos 1 linggo na. Hinahampas-hampas ko yung binti ko para mawala, kaso hindi talaga ito nawawala. Makate na parang may nakatarak ako. Minsan titindi yung sakit na akala mo may karayom na nakatarak sa binti ko, pero wala naman. I didn't notice dahil nga may sakit din siya. He eventually recovered from his sickness, pero may maintenance sa high blood. Years after, napagkwentuhan namin ng papa ko yung pinuntahan namin na iyon. Sarado na ito the last time we checked. Halos 2 dekada na rin mula nang pumunta kami doon. Sabi ng papa, napaka-sketchy ng lugar na iyon.
sa harapan talyer, sa likod meeting place daw ng isang sekta. Yung babaeng sinabihan siya na pagagalingin daw siya, pero ang kapalit daw ay yung anak niya. Kaya sabi daw niya, "Bulinin niya niya!" sa gulat niya, para i-cast out ang sinabi nito. Hindi kami makalis kaagad doon dahil nagmestra yung tiyahin niya na makinig lang siya at naharang maski ako. It was one of his regrets daw. Baka daw dahil sa kanila, kaya namatay yung isa sa mga kapatid ko. Baka yun daw yung kapalit ng paggaling namin. As for his auntie, nakaanib doon, nawala siya in her 60s. Bigla na lang daw natumba habang nagluluto. May mga pumuntang babaeng mga nakaputi na nakabelo sa mismong lamay niya. Hindi makita yung mga mukha nila. Hindi sila uminom o kumain man lang nung pumunta sila doon. Nadadaanan pa rin namin ngayon yung lugar na yon dahil nasa may national highway iyon. Laging may buhangin at graba sa harap, pero yung mismong talyer na ay sarado naman. Ngunit may mga dumadaan na tao sa gilid, and kung minsan, nakita namin na may pumapasok ng mga tao na puro nakaputi. Meaning, it's still operating? We don't know. Ayoko na rin bumalik pa. Pero ano ba talagang tawag sa kanila? May mga naka-experience ba o nakakaalam ng tungkol dito? Hello po, naniniwala po ba kayo sa kulam o gayuma? Yung nag-training po kasi, may nakatrigger sa akin at nahinaalala po ako. Ako po kasi, hindi ako naniniwala nung una. Pag may nagkukwento po kasi sa akin, sasang-ayon lang ako, pero sa loob-loob ko, hindi talaga ako naniniwala. Not until may na-witness ako na totoo yung kulam. Hindi sa akin yun nangyari, pero ikukwento ko na lang. Sa Makati ako nag-work, way back 2015 to 2018. Sa Makati, may mangkukulam? Yes, meron. Yung apartment na inuupahan ko ay sa may Dian, Makati. Ang kapitbahay namin ay isang mangkukulam. Yes, tama kayo nang narinig. Hindi ko alam kung nag-ooperate pa rin si nanay hanggang ngayon. Nanay ang tawag namin sa kanya ng halos lahat ng aming mga magkakapitbahay. Pwede nyo din siyang puntahan i-pet ninyo. Char, kilala po siya doon. So eto na nga, ang shift ko ay 12 a.m. to 9 a.m. Since isa akong call center agent, naglalakad lang ako halos araw-araw upang makatipid at malapit lang naman talaga ang office ko kung saan ako nag-i-stay. Madalas kong mapansin yung mga empty bottles niya na napakarami, tapos nakahang lang siya sa labas at napaka-creepy ng vibes. Napakaraming halamanan, then puro empty bottles na nakahang at nakapwesto sa labas ng bahay, pero medyo taguri naman. Pero yung tipong pagtitingnan mo ng pusa, makikita mo talaga. One time napadaan ako doon ng mga 11:30 p.m. Papasok ako sa aming office. Nasa 10 minutes lang kasi yung office ko mula doon sa akin tinitirahan. Napaka-creepy talaga. Kasi yung mga empty bottles, sabay-sabay na tumutunog habang lumalakas yung hangin. Napatakbo ako noon since medyo madilim na rin. Every time na umuwi ako mula sa aking shift, may mga sasakyan na nakapark sa tapat ng bahay niya at halos araw-araw yun, maliban sa Biyernes. Hindi ko pa maisip kung anong meron at kung bakit napakaraming iba't ibang sasakyan dun sa labas. Hanggang sa nag-off ako at rinig na rinig ko na may babaeng kausap si nanay at nagtatawanan sila. Sabi ng babae, "Hay nako, buti nga yan lang ang hiniling ko sa inyo. Pag ginalit niya pa ako, baka mas malala pa nga buti niya sa akin." Not the exact words, pero nag-gets ko kaagad. Binaliwala ko lang, baka kasi wala lang yun, since nasa Makati ako. So bakit naman may mangkukulam na ganon? Pero sa isip-isip ko, parang nagdududa na ako. So eto na nga yung exciting part. Yung pinaka-close ko sa work, may ibang gusto ang gusto niya, pero pinagsasabay sila. Every time na pinapapili niya yung lalaki, yung isang girl ang gusto at hindi siya. Nag-open up ako sa kanya one time about dun sa mga bote na nakasabit nga sa kapitbahay namin
na nawiwirduhan ako. At yun nga, sa narinig ko na convo, sabi ko, ako baka mangkukulam. Bigla niyang sinabi na, baka kailangan ko ng tulong ng kapitbahay ninyo. Ito yung naging convo namin. Hay nako, bahala ka, pero hindi ako sasama. Tsaka hindi naman ako sure eh. Sagot ko sa kanya. Sige na, hindi ka naman din naniniwala sa ganyan, di ba? Itatry ko lang, baka sa akin na umuwi. Sagot ng friend ko. Ang sinasabi niyang sa akin na umuwi ay yung kanyang boyfriend. Oh, basta hindi ako papasok, ikaw lang yung magtatanong. Sagot ko sa kanya. Sige, basta samahan mo lang ako kahit sa may labas. So fast forward, sinamahan ko nga siya pero nasa labas lang ako. Biglang sabi ni nanay na, Pasok ka be, nakita ka na ng mga alaga ko. Shems! Sabi ko, anong alaga kaya? So sa takot ko, napapasok na lang ako. Pero basta takot ako sa loob. Sana hindi na lang ako pumasok kasi ilang araw din ako nag-overthink. Pagkapasok ko, napakaraming bote. Tapos sabi niya, Mga alaga ko yung iba dyan, mga duwende. tumatayo nga mga balibo ko ngayon habang nagka-type. Naalala ko kasi. Sabi pa niya, Hindi ko muna kayo matutulungan ngayon kasi tulog pa yung mga alaga ko. ang tinutukoy ni Lola ay yung mga duwende. Sabi ng kaibigan ko, babalik na lang kami sa ibang araw. Tapos bigla siya napatanong tungkol sa case niya kasi nga gusto nga niyang sa kanya mapunta yung lalaki. Ayaw niyang may kahati. Napangisi si nanay. Sabi niya, Hay nako, kung yung mga pangit yan napapaganda ko, ikaw pa kaya? bigla siyang napatawa. So ayun na nga, nag-follow up visit doon yung friend ko na lang. Di na ako sumama sa kanya dahil nabuntis din ako that year. Natatakot ako na baka madamay pa kami ng aking baby. Fast forward, nagpakulam siya at nagpagayuma. Ngayon may mga anak na sila at nagkasama na sila nung lalaki. So siguro totoo nga talaga kasi nangyari sa kaibigan ko at ako mismong naka-witness. P.S. Hindi ako ganun kagaling magkwento at kung tatanungin niyo sa akin kung nandun pa ba si nanay, hindi ko na po alam. Kasi umalis na ako doon mula nung nabuntis ako dahil sa aking sobrang takot. Okay, so let's go ahead and discuss the stories na ating binasa para sa video na ito. So dun sa first story, sobrang nakaka-relate po talaga ako dun sa sender, okay? Kasi nga, yung nga po nagpapabalik ng kaldero. Kasi may ganyan na ganyan po kaming experience, okay? Noong time na bata pa kami, and then buhay pa yung daddy ko and all. So isa nga po ito sa mga reason kung bakit parang medyo malayo yung loob ko sa dati ko nung time na yun. Kasi ngayon nga, napapabalik siya ng, ng parang ang kaldero. May mga iba kaming kamag-anak doon, okay, na nagkakainan sila doon sa bahay ng isang kamag-anak din namin. So to make the long story short, hindi nga kami invited. Okay, hindi ko naman alam kung ano bang meron sa mga tatay o siguro parang common to sa mga tatay and all na talagang kahit na nakakahiya, pinipilit niya na parang gawin namin yung bagay na yun, like magsoli ng gamit na alam naman niya may mga bisita nga parang may party sila na hindi nga kami invited. Bakit pinagpipilitan ng daddy ko noon na ibalik nga yung kaldero na yun doon sa bahay ng isang kamag-anak din namin, knowing na yun nga may party, din hindi nga kami invited. So parang ang awkward na okay, nagkakasayang kayo, hindi kami invited. So what? So binalik ko na nga yung kaldero kasi parang ewan. Hindi ko naman maintindihan ano yung walang space para sa kaldero. Like ano ba yung bahay niyo? Bahay ng parang karton? Karton lang ba yung kalaki ng bahay ninyo na walang space? At yung sa daddy ko naman, hindi pa pwedeng ipagpaliban na lang ito, gawin na lang sa ibang araw, ganyan. Like, hindi ko alam kung gusto niya magbalik. Hindi ikaw magbalik, di ba? Kung gusto talagang napaka-importante sa'yo na maibalik yun, okay, di ikaw yung gumawa, nakakabwisit lang talaga na tuwing naalala ko ito, yung parang naiinis ako, parang talagang bumabalik sa akin yung mga alaala na napaka-unreasonable ng mga nangyayari ng mga time na yun. But anyway, mabalik tayo dun sa story na to. Yun nga, so about dun sa kanya, yun naman sa kanila parang may bisita daw, na wala namang actually mga bisita, ganyan. So, parang masasabi natin na talagang may na-haunted nga yung lugar na yun, yung haunted yung bahay na yun. So, hindi natin alam kung para lang ba ito sa mga taong pumupunta doon na hindi naman doon nakatira o kung may nai-experience din yung mga taong nakatira talaga doon. Kasi hindi naman niya nabanggit kung
may mga creepy experiences din yung mga taong nakatira talaga dun sa bahay na pinupuntahan nila. Okay? Regarding naman dun sa second story, okay, so nakakaintriga. So parang similar nga tong sa second at saka yung third story na regarding nga dun sa parang may dito naman parang hindi naman siya magkukulam exactly pero parang spiritista. So ito yung mga sinasaniba-siniban daw ng Santo Niño and all, and then nagpapagaling nga. So dati marami ako napabalitaan na ganyan, yung pinapalabas sa TV, yung sa TV Patrol and all, pero ngayon hindi masyado kasi hindi rin naman siguro ako nakakapanood masyado ng mga balita. Okay, hindi ko alam kung meron pa rin hanggang ngayon. Pero nakakatakot ito kasi guys, kung maalala natin doon sa kwento, ang gusto daw mangyari noong gamot na sinasaliban ni Santo Niño ay may magkapalit yung kanyang pagpapagaling. And then yung kapalit nito, hindi lang kung anong basta na, okay, bigyan mo ako ng pera, ganyan. Kung hindi, buhay din na kanyang isa sa mga kapatid ng sender, okay? So ngayon tuloy, napapaisipin tatay niya na baka siguro kaya namatay yung isang kapatid nila dahil doon. So, syempre, di ba, bilang isang ama, bilang isang magulang, o kung sino ka man na, hindi ka naman selfish, parang mapapaisip ka na, okay, bakit ko naman isasakripisyo yung buhay ng kamag-anak ko o kung sino man yan, kapalit ng sa akin. Okay, buti sana kung kaaway ko yun, di ba? Hindi naman, okay, sorry. Pero anyway, ang masasabi ko lang doon ay medyo nakakatakot nga. Mukhang hindi nga yata talaga santunin niyo yung sumasanib doon sa manggagamot na iyon. Baka kasi isa siyang, alam naman natin may mga nagpapanggap na mga masasamang nilalang, like mga demons, ganyan, galing sa Diyos, pero actually hindi naman sila talaga nasa panig ng Diyos. So sila yung mga parang kulto, gumagawa sila ng paraan para ma-infiltrate yung mga buhay natin, and then yun na nga. So kala natin si God yung nilalapitan natin, pero yun pala, yung kasamaan pala, yung kabila, okay, yung demonyo nga. Okay, so nakakatakot kasi mapapabilib ka talaga kasi nalaman nga yung sakit niya na wala naman siyang sinasabi. Unless lang talagang pinakiyang hinihimas-himas niya yung kanyang binti, kaya nalaman, masakit yung binti nito, ganyan. So, yun. Okay, pero mukhang hindi naman. Okay, kasi napaka-specific. Unless kilala nila to personally, ay yun nga. Okay, so wala naman makakapagsabi talaga kung sino yung, kung ano yung sakit niya at kung saan siya pupunta at kung saan niya maaring nakuha yung sakit na yun. Kaya mag-ingat-ingat talaga kayo guys sa mga, yung mga sinasaniban ninyo, yung mga nilalapitan yung mga kaibigan kasi mamaya akala nyo ganun-ganun lang yun pero yung pala kulto na pala. Okay, lalong-lalo na kung may mga weird na, alam niyo naman Diyos ko, di ba na medyo may mga kakaiba na rin, like yung mga kailangan nyo magsuot ng mga puting roba, tapos may mga ginagawa kayong kakaiba. Okay, so ayan, wag naman sanang umabot sa punto na masyado na kayong malapit sa kanila, hindi mo na sila pwedeng iwasan dahil nakuha ka na nila, hindi nakapagkasundo ka na sa kanila. Okay, anyway, doon naman po sa pinaka-last story regarding nga po dun sa Kulam o Gayuma. Parang naalala ko siguro pinapatungkulan niya yung pong nag-viral na video about dun sa groom na ikakasal na lang pero biglang nag-back out kasi nga parang nagayuma daw, ganyan. Kasi nga kung titingnan mo yung picture ng girl at saka ng picture ng lalaki, talaga namang malaki talaga yung agwat nila. Like, masyadong gwapo at bata yung lalaki. Yung babae naman, ewan. Okay, medyo may edad na, ganyan, hindi siya kagandahan. So, hindi ko naman sinasabi na parang hindi niya deserve na mahalin, pero mapapaisip ka talaga kung talagang love ba talaga ito, o baka nasilaw ng pera, o may gayumangang involved. So, para sa akin, tama lang, kasi nga may mga kwento na rin tayo na may mga aswang sa mga subdivision, sa mga modernong lugar, okay? So, hindi na rin ako magtataka kung may mga napapadpad din ng mga mangkukulam o kaya manggagamot, pwede rin, sa mga lugar na like Manila, like Makati City na, hindi ba parang mga high-rise buildings, mga professional yung mga nandoon, hindi mo isipin na parang, may mahanap kang ganong klaseng tao doon na mangkukulam pala. Okay, so, medyo nakakatakot pero medyo nakaka-intriga rin kasi mukhang effective, okay, yung ginawa niya. Pero at what cost? Okay, at saka hanggang kailan to effective? Kasi may mga nababalitaan din tayo na bigla na lang nagigising, all of a sudden, yung tao na parang, okay, bakit kita kasama? Hindi naman ikaw yung mahal ko na parang after all this time, nagulat na lang siya na natauhan kumbaga na parang, ano nangyari sa akin? Parang wala akong maalala, ganyan. So yun, medyo nakakabahala lang yung part na yun. And then, syempre, magagalit siya na parang ninakaw yung mga panahon na, sa mga panahon na kasama niya, dapat
nag-i-enjoy siya sa kasama ng iba na talagang mahal niya. Anyway, yun lamang po guys. I hope na nag-enjoy kayo sa mga stories natin para sa video na ito. So please leave your comments down below. Mag-comment po kayo na kahit ano pong gusto nyong i-comment. Magtanong kayo. So let's go ahead and have a discussion regarding sa stories na ating pong binasa. And then kung may mga suggestions kayo, pakilagay na lang po dun sa ilalim ng sa comment section. And then pakilike tong video na ito. At please make sure to subscribe. So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa kwentong Aswang at Kababalaghan. Kita-kits po tayo sa susunod. God bless and stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!